Ito mga kapare ko ay ang Infinix Hot 60 Pro Plus. At hindi ako makapaniwala na isa tong budget level phone. Para kasi sa presyo na under 8,000 pesos on sale, meron na tong 144Hz AMOLED display with Corning Gorilla Glass 7 eye protection, merong 5,160 mAh power battery capacity, may Sony IMX882 camera sensor, and also merong G200 chip or kilala sa tawag na G99 version 3 na isang gaming capable chip. And sinasabi rin ni Infinix na ito daw ang world's slimmest 3D curve AI phone. Kaya ang tanong, kung meron kang 7,000 plus pesos budget, dapat mo bang bilhin itong phone na to? Kaya kung naghahanap ka ng daily driver phone or kaya pangregalong phone ngayong 2025, tara, pag-usapan natin to. Okay, una natin pag-usapan yung build and design ng phone na to. Simulan natin sa usapang design or looks. Kapag dating dito, kitang-kita naman natin yung pagiging minimalist ng atake nito. Bale, naka-plain solid color lang tayo dito sa likod, and then merong Infinix branding at saka camera bump, and that's it. Okay na siya. Wala nang kahit ano pang nakalagay sa back panel neto. And kung matagal na kayo nanonood dito sa Paraquis TV and Tips, for sure alam na ninyo na yung gantong design yung gustong-gusto natin dahil more minimalist, more simple, more elegant tingnan, at para sa akin, na-nailed yan ni Infinix pagdating sa design part. At least, para dito sa kanilang titanium silver design. Meron pa kasi tayo ditong ibang color variant, which is meron tayong color tides, titanium silver, sleek black, at saka misty violet. And kung ako yung tatanungin, kahit anong variant yung piliin nyo sa apat, goods na goods naman silang tingnan. Minimalist pa rin. Ang maganda dito, kapag bumili tayo ng Hot 60 Pro Plus sa August 14, magkakaroon pa tayo dito ng freebie na power bank and also 12 months na VIU premium subscription. And para sa akin, goods na goods ako dyan kung mabibilin nyo to sa 7,000 pesos mark niya dahil good na freebies yan. Anyway, isa din sa mapapansin natin dito na mahirap ding hindi pansinin at yan yung pagiging manipis ng phone na to. Meron kasi itong 5.95mm thick size, bale 12.5% na mas slimmer to unlike sa kanyang predecessor na Hot 50 Pro Plus dahil nasa 6+mm yung thick size niya, and pagdating dito, na-nailed ulit nila, talagang manipis to, and ginawa lang din nila yung same engineering method na ginawa nila sa Hot 50 Pro Plus nung last year, and then gumamit din sila ng latest battery technology which is the silicon carbon, kaya nila nagawang mas manipis yung battery pero malaki yung battery capacity, which is nice. Ginamitan din na to ng dual 3D curve design. Kung makikita ninyo dito, curve yung screen and then curve din yung back, which is nag-result sa slimmer body na nakikita natin ngayon. And to be honest, talagang manipis tong phone na to. Kinumpare ko pa nga to sa Pro variant niya, which is the Hot 60 Pro, which is merong 6.6mm thick size. And kung makikita ninyo, talagang manipis itong phone na to. And for sure, yung tanong ninyo, kamusta naman yung grip? Okay ba? Hindi ba siya uncomfortable? Actually, nung una, masasabi ko na medyo uncomfortable yung kanyang mismong setup dahil sa sobrang nipis neto. Mabilis kasi siyang mahulog, pero kapag nasanay ka, okay na rin naman. Parang ikaw na unti-unti nang nahuhulog sa kanya. Mga ganong moment. Isa din sa napansin ko, magaan lang din yung phone, nasa 155 grams lang, kaya hindi tayo mahihirapang i-handle. Kaya in overall, in terms of comfort na sa paggamit dito, nakadepende sa atin kung masasanay agad tayo. Isa po sa interesting at nagustuhan ko dito yung kanyang build dahil una, meron na tong plastic frame, naka-fiberglass back or also known as plastic back pa rin at the end of the day dahil tiny plastic lang din naman yan na kinumpress. And then, ang pinaka nagustuhan ko dito, meron na tong glass front na naka-Corning Gorilla Glass protection para sa under 8,000 pesos. And yes mga kapare ko, for the price na under 8,000 pesos, talagang panalo yung ganyang build. And shoutout nga pala sa mga phones na nasa mid-range level na 15,000 plus yung presyo na naka-Corning Gorilla Glass 5 protection pa rin. Tinalo kayo nito, under 8,000 lang. And yung isa pang maganda dito, ginamitan na rin to ng IP65 rating. Kaya water resistant and dust resistant na rin siya, unlike sa ibang mga phones na nasa upper 10,000 pesos. Kaya kahit ako nung una, hindi ako makapaniwala sa kayang i-offer na value nito para sa price range na under 8,000 pesos. Ganun pa man, dahil nga manipis tong phone na to, for sure, isa sa pinaka-iniisip ninyo ngayon, kamusta naman yung protection nito? Baka naman pag nabagsak siya, masira din agad. Actually, mga kapare ko, pagdating sa actual experience ko, just I said, nireview ko na itong phone na to ng mga ilang araw na rin, at kagaya na sinabi ko kanina, nabagsak ko na siya ng 2 beses. At pagdating dito, goods naman yung naging performance niya, hindi naman siya nagkaroon ng crack, hindi naman siya nagkaroon ng basag. Kaya pagdating dito, the same lang din sa Hot 50 Pro Plus na na-discuss din natin noon, goods din yung engineering nila pagdating dito. Dahil hindi siya basta-bastang masisira. Basta wag nyo lang sasadyain na laging ibagsak ha. Yun lang yung masasabi ko. Anyway, isa pa sa quite interesting sa phone na to, bukod sa pagiging manipis niya, yung kanyang battery capacity. Dahil again, meron tong battery capacity na 5,160
milliamp hour battery capacity. At naging possible na gawin nilang gantong kanipes yung phone na to dahil ginamitan nila to ng latest technology which is the silicon carbon. And dahil nga mas malaki yung capacity or kayang i-store the energy ng mga anode carbon battery, kaya nila nagawang mas manipes and mas maliit yung ginawa nila na battery para dito. And actually, walang gimmick na ginawa dito si Infinix. Talagang silicon carbon technology yung ginamit nila. Dahil nag-run ako dito ng PC Mark battery test at nakakuha ako dito ng almost 16 hours SOT. And actually, masasabi kong medyo surprising to para sa akin dahil yung last 2 Infinix phone na natry ko, which is the Infinix GT30 Pro na hindi ko pa napapublish yung review at saka yung Infinix Note 50 Pro Plus na nagawa na natin ng review, nasa under 10 hours lang yung nakuha nating SOT sa kanila. Dahil na rin sa hindi ganun ka-okay na pag-optimize ng power consumption ng phone, kaya nangyari yun. And sa totoo niyan, hindi lang dito sa battery benchmark test natin makikita yung performance neto dahil nagta-translate din to sa actual usage experience natin. Dahil kaya netong tumagal ng isang buong araw, nakadepende na lang talaga sa paggamit natin. Kung medyo more on balagbagang gaming tayo like MLBB, CODM lang tayo dito maghapon, for sure mapapacharge ka. Pero kung way more on social media, YouTube browsing, o kaya video streaming, panonood ng movies, anime, etc., pwede po, kayang-kaya niyang masustain yung isang buong araw. Pero syempre, in interval usage din. And yung isa pang maganda dito, kahit na malobat mo to habang naglalaro, okay na okay lang din dahil meron na tong supported na bypass charging. Kaya kung gusto mong hindi agad malobat yung phone mo, activate mo lang yung bypass charging and then pwede ka na maglaro one to sawa. So, nakadepende na lang sa'yo. In terms naman sa charging, medyo masasabi kong quiet pasado na siya para sa akin dahil meron tong 45 watts fast charging support na kaya niyang i-full charge yung phone natin under 1 hour. Which is kung okay tatanungin, okay na yan. Isa pa sa nagustuhan ko dito yung kanyang display. Una, meron tong 6.78-inch curved AMOLED screen na merong 1.5K resolution display. And uulitin ko lang ulit, for the price na under 8,000 pesos, sobrang sulit nito kung ako yung tatanungin pagdating sa gantong specs or value. Dito pa rin sa part na to, masasabi ko na agad na totoo yun. Anyway, dahil nga naka-AMOLED screen to, maganda yung magiging viewing experience natin. Meron tayong infinite contrast ratio, may vivid and also saturated color pagdating sa display. Yung black is truly black. So in overall, maganda talaga siya pagdating sa display. Meron na rin tayo ditong Widevine L1 kaya makakapag-pull up na rin tayo dito ng HD playback. Kaya okay na okay, ma-maximize natin yung 1.5K resolution kahit paano pagdating sa Netflix. Pagdating naman sa responsiveness ng screen, responsive din dahil merong 144Hz. However, adaptive refresh rate lang to kaya hindi ko nakita talaga or na-pull up yung 144Hz na capable yung screen niya. Hanggang 120 lang, 60 and also 90. So far sa ilang araw na paggamit ko dito, hindi ko napalabas yung 144Hz na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa interesting part din sa device ito, which is yung kanyang performance. And again, yung ginamit na chipset dito is a MediaTek Helio G200. Actually, wag na kayong maghanap pa ng kahit anong context. Itong G200 is just a G99 version 3. Walang binago sa clock speed, walang binago sa GPU, the same lang din. Although medyo increase ng konti yung kanyang GPU up to 100 MHz and that's it, just a common megahertz. Pero pagdating sa clock speed, yun pa rin, same pa rin yung ginamit ng cores, walang pinalitan. At the end of the day, G99 pa rin to. Isa pa sa patunay ko dahil nga walang binago sa CPU and also sa GPU, same pa rin na nakakuha tayo dito ng 400,000 plus and 2 benchmark score pagdating dito, G99 na G99. But don't get me wrong mga kapare ko, nagustuhan ko rin naman yung gantong specification niya kasi at the end of the day, nasa budget level segment tayo at kilala natin na ang G99 ang isa sa pinaka-optimized chipset pagdating sa budget level segment. Hindi siya yung pinakamalakas pero pwede na siya para sa isang budget level phone. And kung ibibase din kasi talaga natin sa presyo ng phone na to, goods na to. Pero kung makikita natin itong G200 sa mga 10,000 and above phones out there, magiging ibang usapan na yun. Anyway, tinesting pa rin namin yung kanyang gaming performance pagdating dito at nakakuha rin tayo ng decent performance. Syempre, tinry namin to sa Genshin Impact kahit na alam kong hindi magiging ganun ka-okay yung performance neto pagdating dito. But yeah, pagdating dito sa Genshin Impact, sinagad namin sa highest graphical preset settings and then 60 FPS combo and then pagdating sa ganitong settings, mababa yung makukuha natin. But okay naman siya, playable naman siya, yun nga lang 30 FPS lang yung makukuha natin as maintaining FPS. Although meron mga pagkakataon na nagpi 50, 40 pero hindi siya ganun ka-playable pagdating sa highest graphical preset
rate settings. Ang magandang option dito, lower graphics natin or medium, mas okay yun. Pagdating naman sa mga MOBA games, quiet okay na rin yung performance neto. Pagdating sa Wild Rift, kaya nating isagad yung settings niya sa 120 FPS and then highest graphical preset, which is yung pinakasagad. Pero pagdating sa MLBB, naka ultra graphics na tayo dito pero high lang yung FPS, so wala pa po tayong ultra settings sa kanya. Pagdating naman sa HOK, naka ultra FPS tayo dito and then pwede din natin isagad yung kanyang graphic settings. And then pagdating sa naging overall gameplay natin dito, decent naman at playable na playable itong mga MOBA games. Kung usapang MOBA games lang, wala tayong magiging problema kung ako yung tatanungin. Yun nga lang, hindi natin na max out dito yung 120 FPS, hanggang 60 to 90 FPS lang. Bale 90 FPS yung nakuha natin sa Wild Rift, all the way yan mga kaparekoy, pero may mga pagkakataon na bumababa siya ng 85 and something, pero yung kagandahan dito, maintain naman siya sa pinaka-playable stage. Pagdating naman sa HOK, nakakuha din tayo ng 70 to 90 FPS, pero pagdating sa MLBB, hanggang 60 FPS lang muna tayo dito. And just as I said, kung usapang MOBA game lang, wala tayong magiging problema para sa phone na to. And lagi nyo tatandaan na yung presyo neto, under 8,000 lang. So yung gantong performance, okay na yan para sa isang budget level phone. Pagdating naman sa CODM, ganun pa rin yung pinakasagad na settings neto, G99 and G99 pa rin kahit na nag-update itong CODM. Medium graphics and then high frame rate settings. Walang pinagbago, talagang yun dati pa rin. And pagdating sa naging performance ito dito, nakakuha tayo ng solid 60 FPS pagdating sa MP mode. Hindi din to bumaba, maganda yung gameplay natin, smooth na smooth, playable na playable ang CODM para sa gantong setup. Pero pagdating sa VR, hanggang 40 FPS lang tayo at the moment. So kung usapang VR, hindi ko marirecommend tong phone na to para sa inyo. Pero just as I said, kung usapang MOBA game at saka common use pagdating dito sa CODM, goods na goods na to kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa thermal, dahil nga manipis tong phone na to, for sure yung isa sa iniisip ninyo masasacrifice yung thermal niya. But pagdating sa naging gameplay natin, goods naman yung nakuha nating thermal dito. After ng almost 30 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact, nakukuha tayo dito ng 37 to 39 degrees Celsius, which is maganda at not bad. Pagdating naman sa mga MOBA games, naglalaro sa 31 to 39 degrees Celsius yung maintaining temperature nila. Tanging Wild Rift lang yung medyo umangat ng 39 degrees Celsius dahil yun nga, medyo sagad yung setting sa kanya pagdating dito. But in overall, kung usapang thermal, good siya kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa CODM, after ng 2 rounds sa paglalaro, hindi din nahirapan tong phone na to dahil nakakuha lang tayo dito ng 34 to 37 degree Celsius, which is nice. And yeah, wala namang surprising pagdating sa performance part nito dahil just I said, yung G200 is just a G99 version 3. And pagdating sa performance in overall ang G99, okay naman yung chipset na yan, decent na decent, lalo na sa gantong price range. Pagdating naman sa software porting device ito, ginamitan na to ng XOS 15 and Android po ito ng Android 15. And ang kagandahan dito, based sa source natin, makakatanggap daw tayo dito ng 3 major Android upgrades and then 5 years of security patches. So aabot to ng Android 18 and meron tayong 5 taon na security support update. But gusto ko lang linawin na meron talaga or nandun pa rin talaga si Infinix, Tecno and also Itel or yung Transsion company pagdating sa hindi pagbibigay ng update kahit na matagal yung nilalagay nilang limit. Kaya kahit nakakatuwa na meron tayong matagal na security update, ang nagsatanong naman dito gaano kadalas silang magbibigay ng update. And ito pa rin yung tanong na kinakailangan sagutin ni Infinix, mapa budget, mid-range and also flagship phone. Kaya I hope masolusyon na nila itong part na to. Pero ganun pa man, hindi natin maikakaila na nag-i-improve pa rin talaga yung software ng Transsion. May mga useful AI features sa silang dinagdag dito, kagaya na lang ng circle to search. Napaka-useful na feature nito, i-abuse nyo yan mga kaparekoy kung ako lang yung tatanungin ninyo. Dahil noon, accessible lang to sa mga mid-range level to flagship level phone. Pero ngayon, meron na sa budget level. And meron pa silang tinatawag ng Infinix AI at napakadaming AI features nito sa loob na hindi ko na masyadong pag-uusapan dito dahil hahaba yung video natin sa sobrang dami. Pagdating naman sa software experience, masasabi ko na okay na rin ito. Maganda yung set ng animation na ginamit nila, smooth yung pag-navigate, yun nga lang medyo delay sa pag-open ng app dahil hindi ganong kalakasan yung chirp. Kaso nga lang, nandito pa rin yung mga kinaiinisan nating bloatware, pero ang maganda dito, pwede naman natin silang i-uninstall. Madali lang naman, just long press and uninstall, yun na yun. Pagdating naman sa built-in ads, wala akong masyadong napansin, pero dun sa Infinix Note 50 Pro Plus, meron akong nakita. Pero dito, so far, wala naman. So in overall, pagdating sa software nito, same feedback pa rin yung sasabihin ko,
at this moment. Anyway, next naman natin pag-usapan ay yung camera part and device na to. Bale, sa rear camera natin, isa lang po dyan yung totoo, which is the 50 megapixel Sony IMX882 camera sensor. At nag-iisa lang po yan. Yung isa dito is just a depth sensor and then yung isa is just a dummy camera. And overall, pagdating sa nakuha nating quality dito, masasabi ko na okay na. And also, decent din yung mga nakuha nating quality. However, hindi ko nga lang masyadong na-testing yung camera neto dahil nga ulan ng ulan, so more on indoor shots yung na-shoot ko dito. Pero nakapag-shoot din naman ako sa labas, yun nga lang medyo hindi ganun ka-okay yung lighting. And speaking of lighting, yun lang din yung feedback ko dito. Okay naman yung kanyang camera para sa isang budget level phone. But yeah, need pa rin talaga natin ng proper source of lighting. Mapapansin kasi natin dito na mayroong mga part na hindi ganun kaganda yung detail or hindi masyadong napaprocess ng tama yung highlights and also shadow part, which is nag-i-indicate na hindi ganun kagandahan yung HDR capability neto, which is quite normal naman para sa isang budget level phone. Kaya lighting is the key pa rin talaga at the end of the day. Pagdating naman sa selfie camera, meron tayo ditong 13 megapixel camera sensor at masasabi ko na okay na rin yung nakuha nating quality dito. Hindi na kinakailangan pang ireklamo dahil yung presyo under 8,000 pesos na nga rin naman at the end of the day. So pagdating sa selfie camera niya, pwede na kung okay yung tatanungin. Kaso, kapansin-pansin dito na medyo soft yung nakukuha nating image at medyo nasasacrifice yung detail ng mismong photo. So pagdating dito, pwede na, just I said. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 2K at 30 FPS para sa kanyang main camera. And pagdating dito, goods na rin naman, yun nga lang, ma-shaky dahil walang OIS. But just I said, at the end of the day, if the price is right, okay na rin po ito. Hindi ko na kailangan pang ireklamo. So for sure, kung gagamitin natin siya ng gimbal, goods naman siya kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa selfie camera, kaya din nito mag-shoot ng 2K at 30 FPS. And yeah, same feedback lang din. Okay naman siya. Yun nga lang, hindi ganun ka-okay yung kanyang mismong detail, medyo soft din talaga yung kuha niya mapa cameraman or video. So at the end of the day, good siya para sa akin for the price. Laging dun tayo magbibis at the end of the day. Anyway, dahil kanina ko pa sinasabi yung presyo nito, ito yung pinaka-pricing ng ating Hot 60 Pro Plus. Unang-una, meron tong SRP na 8,999 pesos para sa SRP price. Pero kung mabibili nyo to ngayong releasing nila mismo, meron tong promo sale price na 7,799 pesos or under 8,000 pesos para sa puno to. And kung ako lang yung tatanungin ninyo para sa value and also specification na pinakita or napag-usapan natin sa video na to, masasabi ko na isa to sa one of the best sulit phone na pwede nyo mabili ngayong 2025 para sa whole specification niya. Hindi ko masasabing pinaka the best at the moment, pero one of the best at the moment na pwede nating pagpilian. Dahil para sa mga tao na hindi mahilig sa curved screen, which is isa ako doon, go for Infinix Hot 60 Pro. Mas okay yun unlike dito kung ako yung tatanungin in terms of display, dahil yun nga flat display yun, hindi curve, although mas elegante naman tingnan yung mga curved screen. Pero yeah, kung hindi nyo nga gusto yung curved screen, go for that, mas sulit siya at mas okay yung pricing niya. But yeah, at the end of the day, para sa akin, for the price pa rin talaga yung usapan. Yes, goods po itong Infinix Hot 60 Pro Plus. Yan yung masasabi ko, dahil kung usapang value lang, kitang-kita nyo naman na nanil niya tong part na to. Anyway, ilalagay ko po yung link dyan sa description down below if gusto nyo bumili para hindi kayo maligaw at hindi kayo mapapindot kung saan-saan. Click nyo lang po dyan lang po pwedeng bumili at yan po yung official store nila. So yeah, dito ko natatapusin yung video. Mag-iwan ako ng 2 video dito na interesting din na phone na pwede nyo bilhin ngayong 2025. Yun lang guys. Peace.